Okay, so a pleasant day to everyone. So today our lesson is about the role of youth in community action. Okay, so before we start our lesson, I just want you to remember the famous line of our national hero, Dr. Jose Rizal. At sabi niya, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ayan. Tama nga ba? Or totoo nga ba na ang kabataan ay pag-asa ng bayan? So, bago niyo sagutin yung tanong ko, so alamin muna natin kung talaga nga bang tama yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. So, it is believed that how our nation will progress decades from now depends on the future citizens and leaders, the youth of today. So, naniniwala ang lahat na ang pag-asenso ng ating community or ng ating bansa ay nakadepende sa mga future leaders, yung future citizen. So, sino yon? Kayo yon ng mga kabataan. Kayo yung magiging future leaders. Kasi syempre, yung mga leaders ngayon, mga mayor, yung ating mga senators, president, barangay chairman, tatanda yung mga yan. Hindi yan habang buhay nasa posisyon. Of course, meron din silang age limit na kailangan hindi na sila tatakbo as the leader. So, sino ang papalit sa kanila? So, yung mga kabataan. So, sino yung mga kabataan? Isa kayo sa mga bumubuo ng youth. Ayan. So, ang ating learning competency is to recognize the importance of solidarity in socio-political processes in promoting national and global community development. And our learning objectives is to learn, learn the definition of youth, understand the challenges experienced by the youth. Ayan. So, learn the definition of youth. Ano ba yung ibig sabihin ng kabataan? Ayan yung pag-aaralan natin ngayon. Understand the challenges experienced by the youth. Ano-ano yung mga kinakaharap niyong mga problema, mga challenges? Ayan, pag-aaralan din natin yan at uunawain natin. Acknowledge the importance and role of the youth in the community action. Ano yung papel nyo sa ating komunidad? And recognize the importance and role of solidarity in national and global community development. At syempre, aalamin din natin yung importansya nung role nyo, like role of solidarity sa ating community at sa pag-asenso ng ating community. Okay. So, unahin natin yung definition ng youth. So, according to the World Health Organization or WHO and the United Nations or UN, the youth are individuals from 15 years old to 24 years old. So, ang ibig sabihin daw from WHO at saka UN, ang kabataan ay binubuo ng bawat isa na ang edad ay mula 15 years old hanggang 24 years old. So, kabilang pa kayo sa youth na tinatawag. So, pag lumampas na kayo ng 24, 25 na kayo, hindi na kayo youth. Kasi according to WHO tsaka sa UN, hanggang 24 years old lang ang youth. Pero, okay. However, in the Philippines, the Filipino youth are those from ages 15 years old to 30 years old, according to the Republic Act number 8044 or the Youth in Nation Building Act, first promulgated in 1995. So, kung sinabi ni WHO at saka ni UN, ang youth ay um, 15 years old lang to, wala na tayo. Okay, 15 years old to 24 years old lang. Pero, according naman sa batas natin, nasa batas nga kaya nga Republic Act. So, according sa batas natin na 8044, ang kabataan daw ay mula 15 years old, pareho nung UN at saka ng WHO, pero hanggang 30 years old.
So, kung kayo ay 25 years old, youth pa rin kayong matatawag. According po sa ating batas. Bakit kaya hanggang 30 years old ang ginawa ng batas na youth pa rin? Although, may mga asawa na yan, siguro at the age of 18, 17, di ba? Minsan may mga anak na tayo, may mga asawa na tayo, yung mga early pregnancy. Pero youth pa rin sila, although they are already belong to parents, youth pa rin sila. Okay, siguro kaya yun binuo na, kaya ganyan yung batas natin kasi tayo mga Filipino, hindi agad-agad tayo nagmamatured. Kaya siguro in-extend hanggang 30 years old. Ayan. So ngayon, alamin naman natin ano yung strength of Filipino youth. Ano yung um, kakayahan nating kakayahan yung mga kabataan, mga Filipino. Ayan. Unang-una, high self-esteem characterized by their positive attitude about themselves, enabling them to do productive actions. So, ibig sabihin po, napaka positive ano kayo, ang mga kabataan daw, ang mga Filipino ay very positive yung attitude nila. Productive sila, masayahin sila. Ayan. So, nabibilang tayo sa isa sa mga pinakamasayang tao sa buong mundo. Kaya ang inyong strength as Filipino youth ay masayahin. You have a good and positive attitude. Ayan. Next, robustness. So, ibig sabihin po, you are always in good condition. Resiliency, ability to bounce back from a negative experience and persevere despite of it. So kahit na meron tayong mga bad experiences, hindi tayo nag stay doon. Bagkus, after we experience negativity, bumabalik tayo kung saan nagiging masaya tayo. Ayan. So yan yung isa sa mga ugali ng mga kabataang Filipino. Ayan. Masayahin talaga tayo and always in good health. Okay. Isa pa sa mga ugali ng mga Filipino youth is driven and support-oriented. Close ties with family. Ayan. Tayong mga Pilipino, kilala tayo sa pagiging close family ties. So, ibig sabihin, sobrang malapit natin sa ating pamilya. Hindi tayo katulad ng mga Western countries na hinahayaan na lang nila yung kanilang mga magulang kapag katumanda na. Nilalagay nila sa home for the age. Nilalagay sa mga nursing homes 'yon. Kaya uso sa kanila na mag-hire ng mga Filipino nurses na nag-aalaga sa mga matatanda. Compare dito sa atin na we are close family ties. So kahit na yung matanda na yung lola natin, may mga asawa na yung tito-tita natin, magkakasama pa rin tayo sa iisang bahay. At dahil sa pagiging close family ties natin, tinutulungan natin yung ating pamilya. Ayan. So close ties with family and peer groups help maintain their positive outlook and composure in times of adversities. Okay. Naalala niyo yung theory of self na pinag-aralan natin? Ibig sabihin, 'di ba sabi dun sa theory of self, pagka um, hiniwalay mo na yung sarili mo sa community, doon na mafe-feel mo na depressed ka and then may tendency na mag-commit ka ng suicide. So, dito, dahil sa pagiging close family ties natin, hindi natin naihihiwala yung sarili natin sa community bagkus nagiging strong yung relationship natin sa family na dahil dun sa relationship natin sa family, nagkakaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay. Ayan. So yun yun yung advantage ng having a close family ties. Ayan. Kasi magkakasama tayo, pamilya nyo or barkada nyo, 'di ba? Andyan yung nagtutulungan tayo kung merong problema.
Ayan. Andyan yung papasayahin natin yung ating kaibigan or yung ating family members kapag ka sila ay nalulungkot. Ayan. Next. So despite of those strength na ninyong mga kabataan as Filipino, meron din kayong mga kinakaharap na mga problema. Ano yun? Yung unang-una is the education. Ayan. Although nag-aaral tayo ng libre sa public school, pero may challenges pa rin, may problema pa rin tayong kinakaharap when it comes to education. So poverty and marginalization severely discriminate against the poor and indigenous youth. Ayan. So kapag mahirap tayo, nadidiscriminate tayo sa ibang bagay. Lalo na dun sa mga indigenous people. Pag sinabing indigenous people, sila yung mga katutubo, yung mga Filipino na katutubo. Although sinabi doon sa batas natin, sa ating batas na we should have an equal rights for education. So pantay-pantay dapat na mabigyan ng edukasyon ang bawat isa. Walang sinabi na hindi pwede ang mga katutubo, hindi sinabi na hindi pwedeng mag-aral ang mga ITAS, hindi naman sinabi sa batas na hindi pwedeng mag-aral ang mangyan. Ang sinabi, pantay-pantay ang bawat isa. So, walang exemption to the rules. However, kahit ganun yung batas natin, nagkakaroon pa rin ng discrimination, lalo na sa mga mahihirap at sa mga indigenous youth. Ayan. Ano yung mga discrimination na yon? Dahil nga hindi sapat yung budget ng gobyerno na nilaan sa education sector. So, hindi lahat nabibigyan ng sapat na edukasyon. Yung iba, kung makikita natin, sira-sira yung kanilang mga silid-aralan, kulang ang mga libro, so dun pa lang nade-discriminate na. Ayan. So, there's no equal distribution of the resources. Ayan. Next, poor families rely on free education in the country with its number of limitations. Ayan. So dahil nga ang isa sa major problem ng ating bansa is poverty or kahirapan, so karamihan ng mga pamilya or mga mahihirap na pamilya ay dumedepende lang sa mga free education, katulad ng mga public school. So mula nung kinder kayo, hanggang sa senior high na tayo, nasa public school pa rin tayo kasi free. There is no tuition fee. Okay, nagre-rely tayo doon kasi nga hindi sapat yung kita ng ating mga magulang para magbayad ng tuition fee para makapasok tayo sa private school. Okay, but even though ganon ang nangyayari, may mga programa ang gobyerno natin katulad ng K-12 Enhanced Program at saka yung mga voucher na nagbibigay ang gobyerno ng mga subsidies para, katulad ng voucher, para hindi lahat ng mga gagraduate ay papasok ng public senior high. Kahit na hindi sapat yung kita ng magulang nyo, makakapasok pa rin kayo sa private sa pamamagitan ng voucher. Okay, bakit ginawa ng gobyerno yon, yung programa na yon? Para hindi maging overcrowded sa senior high since wala pang sapat na um, classrooms and facilities ang ating government na para magbigay ng free education sa senior high. So, limited lang din ang resources sa senior high kasi bago pa lang yung curriculum. Kaya gumawa yung gobyerno natin ng programa para yung iba ay pumasok sa private school. Okay. So, yun nga, dahil nga sa kahirapan, so nagre-rely tayo sa free education at sa voucher. Okay, kasi yung voucher na yon, yun yung magiging daan para hindi magbayad ang ating nanay at tatay ng tuition fee kung sakali man na papasok ang mga kabataan sa private senior high school. Ayan. Next. Employment, ito yung isa sa mga challenges and problems na kinakaharap ng mga Filipino youth. Being under
uneducated results in discriminatory practices in hiring. Ayan. So sa mga kabataan na hindi nakapagtapos, napakahirap sa kanila na maghanap ng trabaho. So nagkakaroon ng discrimination kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang laging labanan is papel. Kapag mag-a-apply ka, ang laging tinatanong, may diploma ka ba? May transcript of records ka? So yung transcript of records, yun yung tawag sa grades nyo kung kayo ay graduate na ng kolehiyo. Okay. So kung wala kang diploma, wala kang transcript, ang ipapakita mo is ano? Diploma mo nung high school. Paano kung nag-stop ka in the middle of the school year? So, wala kang may papakitang credentials. So, anong mangyayari sa iyo? Madidiscriminate tayo sa pagpasok sa trabaho. Ayan. So, minsan, kahit pa napakatalino mo, kung hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, mahihirapan kang makahanap ng trabaho. Okay. So, dun pa lang, kapag mahirapan ka ng makahanap ng trabaho, of course, the next problem is the poverty. Kasi mabibilang ka na or dagdag ka pa sa bigat sa lipunan kasi wala ka pang ambag. Ayan. Lalo na yung mga unemployed. So, not having enough employment opportunities force them settle for jobs that pay less, leading to more economic burden. Ayan. So may mga iba naman ng kabataan na napagtapos ng magulang ng pag-aaral hanggang kolehiyo, pero dahil sa limit lang yung hiring dito sa atin sa Pilipinas, kumbaga yung employment rate napakababa kumpara sa ibang bansa. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, bibihirang makahanap ng part-time. Kasi hindi nga sapat yung mga nagbibigay ng trabaho sa atin. Kumpara sa ibang bansa, may dalawa, tatlong part-time ka. Nung ako nasa abroad, sa China, may full-time akong isa, may part-time akong tatlo. Pero dito sa Pilipinas, hindi natin magawa yung ganun. Bakit? Kasi instead na mag-hire yung ating kumpanya ng part-time rate sa tao na magbibigay sa kanila ng full-time job. Yon. So, kaya not having enough employment opportunities. Kaya kung minsan, dahil kahit graduate ka na, kunyari graduate ka ng teacher, pero dahil nga wala namang hiring na marami, karamihan private school. Okay, kung ma-hire ka man sa private, hindi pa rin sapat yung sahod mo kasi mababa yung sahod kapag ka sa private school ka. So, ang tendency dahil ayaw mo ng mababang sahod, maghahanap ka ng ibang trabaho na hindi linya doon sa course na tinapos mo. Ayan. Na dahil hindi siya linya, may tendency na madidiscriminate ka ng iyong employer. So sasabihin baka babaan nila yung sahod mo kasi nga hindi mo linya or mahihirapan kang ma-promote ng company kasi nga hindi mo linya yung iyong trabaho. So ganun. Although na may kapasidad kang maging supervisor pero dahil nga iba yung course sa tinapos mo, may tendency na mas uunahin nilang i-promote yung talagang naka-inline yung kanilang chosen career dun sa kanilang trabaho. So, yun. So, yun yung tinatawag na ah um, hindi demotivated. Um, di ba pag na-promote, yun, demote. Okay. So, ibig sabihin, pag na-promote ka, tataas yung position mo, tataas din yung sahod mo. Meron namang opposite ng promote is demote. Ibig sabihin na may demote na mataas ang sahod mo, pero demoted ka. Bakit? Kasi hindi nga naka-inline yung iyong course doon sa iyong trabaho. Ayun yung tinatawag na demote. May mga demote naman na um, mababa yung sahod kasi nga hindi naman talaga yun yung line ng iyong course. So, kapag ka ganun na nangyari is dagdag ka pa sa problema ng ating economy. Ayan. Next, high-risk behaviors. Ito yung, pag sinabing high risk, ito yung mga magdudulot sa atin ng parang aksidente, um,
sometimes pagkamatay. Ayan. So, ano-ano yung mga high-risk behaviors na problema natin as the Filipino youth? So, Filipino youth are becoming more and more liberal toward their sexual attitudes and behaviors. Okay? Isa sa mga nakaka-impluwensya kung bakit may ganito tayong mga problema ay dahil sa mga social media. Ayan, kasi napaka-open ng Pilipinas sa social media, hindi katulad ng mga ibang bansa na talagang nililimitahan nila yung pagbibigay ng mga information sa social media. Sa atin talagang napaka-open kahit yung mga porn makikita mo dyan. So, dahil dun sa mga social media influences, nagkakaroon tayo ng mga thinking na dahil dun sa thinking na yon, nagkakaroon tayo ng eagerness na anong mangyayari kapag ganito ang ginawa ko. So, yun yung nagiging problema. And kapag ka nagkaroon ka ng ganitong attitude about the sexual attitudes and behaviors, ito na yung magli-lead sa'yo kung wala kang enough education sa sex education. So, magkakaroon ka ng mga diseases. Okay? So, yun yung mga high-risk behaviors kasi magkakasakit ka. So, ano-ano yung mga sakit na madudulot sa'yo ng kapag ka-liberal ka towards sexual attitudes. So, STD, yun sinatawag na tulo, AIDS, HIV, at marami pang iba. Ayan. Next, we have the high-risk behaviors because of curiosity. Okay. So, kanina, curiosity rin yun na nagkaroon ka ng liberal attitude towards sexual, attitude. So, dito naman, because of your curiosity, a number of Filipino youth have admitted to have engaged in smoking, drinking, and trying illicit drugs. Ayan. Dahil curious ka, gusto mong malasahan anong mangyayari kapag ka uminom ka, anong mangyayari kapag nag-smoke ka, at anong mangyayari kapag nag-drugs ka. Ayan. So, pagka ganyan na, so, hindi, may tendency na malulong ka. Kaya meron mga kabataan na at the age of 14, 15, nag-i-smoke na sila. And then at the age of 30, may sakit na sila sa baga. Bakit? Kasi hindi na nila, because of their curiosity, nag-start yun sa pagiging curiosity hanggang sa nasanay na yung kanilang katawan at hindi na nila mapigil. Okay. Ganon din sa drinking and using of drugs. Ayan. Nagsimula lang yan sa kanilang curiosity. Okay, na mauuwi saan? Sa problema. Okay, so kapag ka hindi mo kayang i-handle yung drugs at wala ka ng pambili ng drugs, kaya yung iba, dahil wala na sila sa katinuan nila, nagnanakaw na lang sila kasi to satisfy yung kanilang gusto. Ano yung gusto nila? Yung nalulung na kasi sila, yung hindi na sinay, yung sanay na yung katawan nila doon sa drugs na yun, hinahanap-hanap na ng katawan nila. Kaya gagawa sila ng paraan para makuha yon in kahit na magnakaw sila or minsan pumapatay sila. Ayan, basta lang makuha nila yung gusto nila. So which is high risk behaviors, hindi maganda. Okay. So, ano naman yung importance at saka yung role ng youth in our community action? Ano yung kahalagahan ng kabataan at ano yung papel nyo? Okay. In any society, the youth is often viewed as troubled or victims of events beyond their control. Okay. Hindi lang to sa Pilipinas, sa kahit saang bansa. So, ang kabataan ay um, tinitingnan as troubled or victims. So karamihan ng biktima ng mga krimen ay ang kabataan. Bakit? Kasi hindi pa nila kayang kontrolin yung kanilang sarili. They are often too vulnerable and delicate to be trusted or too inexperienced to be competent citizens capable of meaningful participation. Okay. So, napaka-delicate daw ng mga kabataan. And dahil nga kabataan pa sila, wala pa silang gaanong experience. Okay, so hindi pa sila competent citizen, hindi pa sila competitive. Pero
they are capable of participation. Ayan. Kasi nga, kung magpa-participate ka, dun ka makaka-gain ng experience mo. Okay. They are excluded. So, hindi kayo, ang mga kabataan ay hindi kasali sa plano, excluded from planning processes and have limited ability to affect decision making. So, dahil nga limited yung experience nila, so, limited din yung ability nila na makapag-decide ng tama. Ayan. But the youth can be useful force for development when provided possibilities to flourish. Okay. Pero sinasabi nga mahalaga yung ang mahalaga rin ang kabataan kasi nagiging useful sila sa development ng ating community kung bibigyan natin sila ng tsansa na mag-grow. Ayan. Okay. So, next importance is yung youth participation. Recognizing and nurturing the strengths, interests, and abilities of young people through the provision of real opportunities for youth to become involved in decisions that affect them at individual and systematic levels. Okay. So, kailangan daw na i-recognize natin yung strengths at kakayahan ng mga kabataan at bigyan natin sila ng opportunity na maging involved sa komunidad, maging involved sa mga decision making na ginagawa. Ayan, kasi kung hindi natin i-involve ang mga kabataan, hindi sila mag-grow. Forever na lang silang ganon. Okay? Pero kung i-involve natin sila, dun sila makakapag-isip at madedevelop yung kanilang interest and ability. Ayan. At syempre, lalawak yung kanilang experiences. Okay. So, the needs of the youth of today. Ito yung mga kailangan ng ating kabataan ngayon. Number one, building youth caring communities. Two, developing community caring youth. Three, enhancing the delivery of youth services. And the last one is increasing responsiveness to the needs of the youth. So bakit kailangan to ng kabataan? So unang-una, building youth caring communities. Kailangan daw magkaroon ng isang komunidad na mapagkalinga. Okay. Communities should take care of their young community members and provide them with assistance and guidance to improve their well-being. Okay. So, kung meron tayong isang community na kayang alagaan ang bawat kabataan, siguro wala nang malululong sa droga, wala nang mapapariwara, wala nang magkakasakit. Kasi na-nurture na natin sila, kumbaga na-feel nila yung pagmamahal or pag-aaruga ng isang community. So, the reason why bakit merong mga kabataan na nalululong sa alak, sigarilyo, drugs, and yung curiosity nila sa sex is dahil naghahanap sila ng pagmamahal. At dun lang nila nakikita sa barkada nila. Kaya ang natingin nila sa barkada nila is sila lang yung taong nagmamahal sa kanila. Although they are BI or tinatawag na bad influence. Kasi kung ikaw ay matinong kaibigan, bakit mo yayayain yung kaibigan mo na uminom or malulong sa droga? 'Di ba? So, pero kung ang community natin ay mapagkalinga, so bawat tao sa komunidad ay may malasakit sa isang kabataan, siguro hindi na maiisip ng mga kabataan na mag-drugs, mag-smoke, or manigarilyo. Okay? Kasi punong-puno na sila ng pagmamahal. Ayan. Okay, next. Okay, dagdag ko pa doon. Minsan kasi, um, may mga kabataan na kulang nga sa pagmamahal, kulang sa pansin. So, inisip nila kapag ka may hawak silang sigarilyo, parang ang angas ng dating, ayan, madali silang mapansin. Pero, ang totoo nun ay hindi mo mahal ang sarili mo. Bakit? Kasi, um, inuumpisahan mong sirain ang iyong kalusugan. Yan po yun. Okay. So, continue na tayo. Knowledge enhance, developing community caring youth. So, knowledge enhancement and capacity building can
reinforce the youth's passion and involvement in community action. Community caring youth see the need to give back to their communities. So, ang ibig sabihin po ng community caring youth, kung ano yung ipinakita sa'yo, kailangan mong ibalik. Ayan. Parang yung mga philanthropists at saka mga civil organizations or NGOs. Okay. Kaya sila nagbibigay ng mga donations or tumutulong ay dahil sa siguro naranasan nilang tulungan sila. So, ganun din yung community caring youth. Kung sila ay natulungan ng maayos ng ating komunidad, malamang kapag ka ang mga kabataan ay umasenso, malamang ibabalik nila yung tulong na ibinigay sa kanila noong mga panahon na kailangan nila ng help. Ayan. Next. Enhancing the delivery of youth services. Government agencies need to coordinate and improve the delivery of services that focus on developing the youth. Civil society or the private sector should be supported as well in their youth-centered initiatives. So, paano natin makukuha tong enhancing the delivery of youth services? Kailangan po natin ng tulong ng ating gobyerno. Kailangan makipag-coordinate tayo sa kanila para maibigay yung mga serbisyo na para sa mga kabataan. Ano-ano ba yon? 'Di ba meron dito sa atin sa barangay may mga liga, mga paliga. So, may mga pondo ang gobyerno para sa mga games na yon na instead na yung interest ng mga kabataan ay mafo-focus sa paninigarilyo, pagda-drugs, at kung ano-ano pang ginagawa, madadivert yung kanilang interest sa mga sports. Kasi, instead na tumambay sila sa kanto, mag-isip ng kung ano-ano or pariwara, so why not na mag-join na lang sila ng mga sports competition, mga beauty competition, etc., etc. Okay. So, hindi mangyayari yung ganito kung walang support from the government agencies kasi kailangan ng pondo niyan. Okay. Siyempre, kung may paliga, may premyo. Hindi ka naman maglalaro kung walang premyo. Ganon din sa beauty contest. Hindi ka naman sasali kung walang premyo. Kasi, di ba, parang masasayang lang yung pera mo, bibili ka ng gown, bibili ka ng makeup, ganun din sa paglalaro ng basketball. Papagawa ka ng uniform, bibili ka ng sapatos. So, aside from sa may makukuha kang parang kasiyahan kasi nga naglalaro ka, nakikipag-mingle ka with other people. Pero syempre, ang main goal kapag ka sumali sa mga ganong competition is the premyo, yung prize. So, sino magpe-premyo? Of course, the government agencies. Minsan may mga philanthropists and NGOs na tumutulong din. So, kailangan ito ng ating community, kailangan ng ganito ng ating mga kabataan para mabawasan, hindi man ma-zero or hindi man totally mawala, at least mabawasan yung mga kabataan na malilihis ng landas. Ayan. Next, we have the increasing responsiveness to the needs of the youth. The general community, the leaders, parents, and adults must also play their role in facilitating the growth and transformation of the youth in order for them to become productive adults and citizens. Ayan. Sabi nga hindi ang isang magulang ay walang limitasyon. Okay. Kahit na ang anak ay 60 years old, bilang magulang, kailangan mo pa ring gampanan yung iyong responsibilidad bilang magulang sa kanya kahit matanda na siya. Ayan. So, ganun din sa ating community. So, ang ating youth, hindi yan magiging matinong kabataan kung walang suporta galing sa kanilang parents, guardians, adults na nakapaligid sa kanila, at sa kanilang leaders. Ayan. So, syempre, kailangan tayo yung magiging role model ng mga kabataan. So, kung kayo, within your community, dapat humanap kayo ng role model nyo. Yung role model na tipong dadalhin kayo sa maayos na landas, hindi sa mapapariwara kayo. Ayun. So, kailangan din para sila ang mga kabataan para maging productive adults ay may guidance at suporta din ng community.
ng leaders, ng parents, and ng adults. Ayan po. Next, we have the youth play significant roles in community action that can contribute to the national and global community development. Alam nyo ba na pinakamalaking populasyon ay ang kabataan? So, dahil malaki ang populasyon nyo, you have an important role in the community. Okay. Even sa employment, kayo yung may pinakamaraming employment rate. Although yung iba is under ano yung tawag dun kanina? Promote, demote. Yan, demoted. Ayan. Through active youth participation, they can help in assessing community conditions and in assisting in implementation. Ayan. So, youth as a community builder. So, ang mga kabataan din, ang active na mga kabataan ay nakikipag-participate at nakikipagtulungan sa pagsasaayos ng ating komunidad. Kaya nga 'di ba meron tayong mga bukod sa barangay chairman, meron tayong SK chairman. So sila rin ay katulong ng ating barangay chairman, barangay councilors sa pagsasaayos ng ating community. Gumagawa rin sila ng mga programa para sa kabataan. Katulad ng mga fun run, ayan, kabataan ang gumawa ng project na yan para rin sa kabataan at sa community. Youth as resources. Using their substantial knowledge, creativity, and practical skills, the youth are capable of creating lasting change. Ayan. So, isa rin kayo sa mga resources ng ating community. Ayan. Dahil sa mga practical skills nyo, sa pagiging creative nyo, ang mga kabataan, napakaraming ideas niyan. Okay. So, kapag creative kayo, you are capable. So, nakakatulong kayo sa pagbabago ng ating lipunan. Next, youth as forerunners of social change. The youth should serve as advocates and activists in demanding for fairer, equitable, and progressive opportunities and solutions to problems. So, kung yan, nakikita niyo yung mga rally-rally dati, rally sa Menjola, so karamihan doon or most of them are youth. Ayan. Sila yung mga aktivista na lumalaban para sa mga karapatan ng hindi lang kabataan kung hindi ng tao. Ayan. So, the youth should participate on issues that affect them such as education, health, employment, climate change, and gender equality. So, ang kabataan ay dapat din na um, may awareness siya sa paligid niya. Alam niya yung nangyayari sa kanya, sa paligid niya. And kapag ka may mga issues and problems na kinakaharap, you should participate, lalo na kung apektado kayo when it comes to education, health, employment, climate change, and gender equality. Kasi yung ibang mga tao or mga kabataan, dedma lang sila sa mga nangyayari sa paligid nila. So, wala silang concern. Okay, parang inaano na lang nila, bahala na yung iba doon. Okay, so being a youth or being isang kabataan, dapat may participation kayo sa mga ganyang mga problemang kinakaharap sa ating lipunan. Kasi kayo rin ang magiging apektado kung ipagsasawalang bahala nyo yon. Okay, so ngayon, dahil na-explain ko na sa inyo kung ano yung kahalagahan nyo bilang isang kabataan, anong mangyayari sa inyo kung hindi kayo magpa-participate or anong mangyayari sa inyo kung maling tao yung sinamahan nyo. Ayan. So, balikan natin yung famous na linya ni Dr. Jose Rizal. So, ito yung sasagutan ninyo. So, one of the most famous line of Dr. Jose Rizal ay kailangan yung i-explain ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So, according dun sa lesson natin, so pag-asa nga ba talaga kayo ng bayan? Ayan. So, next is yung statement na sinabi ni former US President Franklin D. Roosevelt. He said, "We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth
for the future. Ano kaya ibig sabihin yan? Ano kaya yung gustong sabihin sa atin ni President Roosevelt? Okay, so explain nyo rin yan. Okay, next we have, do you think the Filipino youth truly has the future in their hands? So, tingin nyo ba may magandang kinabukasan talaga kayo? What do you think are the traits the youth must possess and the roles they must play to be the hope of our country? Ano kaya yung kailangan yung ugali, okay, pag-uugali para maging pag-asa talaga kayo ng bayan. Ayan. Okay. And next we have, you have to summarize the importance and role of the youth in the community action. Ayan. Summarize nyo. Ano yung mga natutunan nyo about dun sa role as the youth? Okay. So, that's it. So, we have mula kay Dr. Jose Rizal. Okay, yun yung una. Explain nyo, pag-asa nga ba talaga kayo ng bayan? Okay? Pangalawa is, explain nyo ano yung ibig sabihin nung sinabi ni President Roosevelt. Ayan. Pangatlo is, ano yung mga traits and attitudes na kailangan meron kayo para masabing talagang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Okay. And number 4, summarize the importance and role of the youth in the community action. Okay. So, that's it for today and have a wonderful day. Okay. So, goodbye everyone. Let me stop the sharing now and stop recording.